Kasi, sa bangko, syempre, mag-iipon tayo sa bangko. Pero yung sinasabi mong tutubo siya na ganong kalaki, hindi, di ba po? Ganon din sa pag-aalkansya. So, hindi rin tutubo yun. Ito yung aking sinasabi kanina na pwede nating maging isang negosyo at pwede na rin natin maging isang investment. Ito yung Hello po mga ka-business, mga Mars! Welcome po sa Mrs. KB Official. Siyempre po mga Mars, ang ating kasama ngayon ang ating mga ends. Unahin na natin siyempre si Ate Vera! Ay, okay na ba, te? Ano ginagawa mo? Natutulog ka pa, Mars? Kaya hindi pa okay, te, kasi nagkukwentuhan sila. Oh, ano ka na, Mars? Bati ka na! Yes po, hello po. Naimbagnal daw tayo aming mga ka-business. M5. Wait! Mga Mars, baka di niyo po alam, ito, solong-solo niya ang trono na ito. Yes po. Aha. Agaw. May ganon. Siyempre, sunod natin si Mars Mengay. Hello po mga Mars. Ang bangal daw kada kayo amin mga kakabsat. I'm M1 mga Mars. At siyempre si M2. Hello po mga ka-Mars! I'm M2. Maayong adlaw, ngayong udto, ngayong gabi sa tanan sa tibuok kalibutan. Ang tibuok. At wala po ang ating Mars 3 na si Mars Nika kasi po sila ay nagpunta sa birthday ng kanyang pamangkin. Si Mars Nika, ingat ka dyan. At syempre, nandito si Mars Sideng. Hello po mga ka-Mars! Makayong hapon po sa Induga Boss! Oh, huh? M4! Yan. Siya si Mars 4. Mars, ilipat ka na doon kasi hindi na siya nakahiga. Ay, ikaw doon na. Pumunta rito. Yan. Kasi kanina natutulog ka pa, Mars. Nagkukwentuhan po kasi sila kanina, so nag-sleeping beauty muna. Ayun. Buti na lang, sleeping, pero... Walang beauty. Ayan! Dito yung beauty. Ayan yan ba? Sayang, di ko nahanap sa panaginip. Aray ko daw. Ayan pa. Mga Mars, thank you ulit sa inyong pag-unlock ulit sa ating Mrs. KB Official. Yes, Mars. Ngayon po, mga Mars, ang ating pag-uusapan ngayon, ang ating episode ay... Alam niyo na ba? Di Mars! Mga Mars, hindi po nila alam kung ano ang aming episode ngayon. Kaya surprise uli ni Mrs. KB sa inyo. Ay, kami kayo nakabahan, Mars! Ano sa utak namin, ano kaya yun? Question? Ito po, mga Mars, sana po makatulong sa ating mga Mars dyan, na nasa kanilang mga bahay, at kahit sa mga nasa iba pang mga hanap buhay, mga nagtatrabaho. At ito sana po, mga Mars, ay konting, share ko lang, kung okay lang. Yan. Ito po, mga Mars, syempre alam po natin ngayon ay patok na patok ang business. About sa business pa rin siya. Ngayon, tatanungin ko muna po sila kung ano ang gusto nilang maging business in the future. Or kahit ngayon, pwede ngayon, or kayo. Anong idea mo, kayong apat, kung ano yung gusto niyo maging business? Sige, unahin natin syempre si M1. Hello po mga ka-business. Ang gusto ko po sanang negosyo is paglalako. Okay, paglalako ng... Mga kulay. Okay. Mga sibuyas. Lahat ng ginagamit po sa kusina na kakainin ng... pang-araw-araw. Okay, next, si Mars 2 naman ang ating tanungin. Sa akin, Mars, gusto ko online selling. Online selling ng... Mga, yung beauty products. Oy, beauty products! Tsaka mga slimming, mga ganon. Slimming! Oy!
Meron ka na agad customer, kami dalawa. Thank you very Like much. glutathione? Yes, Oh, di ba mga glutathione. Mars? Sa kanya yung mga pang beauty tips, no? Opo. Okay, yun ang Yes. kanyang gustong i-online. Sa iyo naman po, may dumaan po doon, si Pops. Pops, kaway ka naman dito, Pops. May commercial po mga Mars. At syempre si Ate Vera. Yes po. Ano po sa akin, yung food, ano po, yung mga lutong food. Pwede rin pong i-online kasi yun. Pwede namang sa harap lang ng bahay. Pwedeng double purpose po. Yun oh. Okay, si Ate Sedeng naman. Sa akin naman, pwede naman Parang sila ko Sari-sari store. Ano no? Sari-sari store. Akala ko sako-sako store. Sari-sari store. Sari-sari pala. Pwede po yung katulad yung kay M1, paglalako. Mm-mm. At ganun din. Online selling kasi yun sa social media ngayon, napakadami ng yes. Ano yun? Ano yun to sa lalako mo? Ay, ano yung online mo pala? Pwede po yung mga herbal Herbal medicine? Product. Akala ko mga pantit bra. Uy, pwede yun. Pwede yun. Oo. Gusto mo yung mga herbal medicines? Yes. Yes. Maganda rin yan, Mars. At eto na po mga Mars. Ang ating episode ngayon, syempre narinig na natin kung ano yung gusto nila maging business someday. Yes po. Mga Mars, alam niyo po ba ngayon ay patok ang online selling? Tagal na ba nasisira ko sa araw? Oh. Yan! Thank you! Ayun po mga Mars, hindi po lingid sa ating kaalaman ngayon. Ang patok ngayong online selling, syempre ang tawagin nating mga dan. Alam niyo po ngayon yung mga jewelry, alahan. Yan. Yan ang patok ngayong online selling. Ngayon, bakit nasabi ko na patok mga kabisnes? Dahil nakikita naman natin na ang alahas ngayon, ang ginto ay tumaas ang value. At hindi siya nabubulok. Yes. Ganon. Siyempre, bago ko sabihin yon, yung kay Ate Mengay muna. Bakit yun ang napili mong maging business? Kasi po, galing na po kasi kami doon. Kumbaga, alam ko na po yung Pasikot-sikot. Yes. Tapos, dati po kasi nag-aalangan pa kami dahil libre, may upa kasi kami sa bahay. Parang nahahati yung utak. Mm-mm. Ngayon po kasi, libre po kami ng bahay. So, ibig sabihin, magsipag ka lang na magsipag maglako. At least, meron ka pa rin panggaso sa ulam. Yes. Sa lahat. May mga expenses ka kumbaga, labas na lahat. Kailangan mo lang sipag. Kasi dati po, parang, pa kami, hindi pa namin gamay nung araw. Pero ngayon po, naisip ko namin, Kuya Buk, ngayon. Ganun nga po. Yun ang gagawin nyo na ngayon. Kumbaga, nung una, nag-error kayo, ngayon, itatry nyo uli. Kasi, kumbaga, nagkaroon na rin kayo ng idea, no? Yan. Yun po mga kabisnes sa kay Mars Mengay po, napakaganda rin po nung kanyang shinare sa atin na magtinda ng yun nga, gulay, sibuyas, mga prutas, no, te? Kasi, yun ay araw-araw mo ibibenta. At pag uwi mo, syempre, meron kang kikitain. No? Napakaganda nun, Ate Mengay. At kay Junjun naman po tayo, mga Mars. Sa kanya din ay Online selling. beauty product na online. Paano ang doon, Jun, ang pagbebenta at paano yung kitaan? Sa kasi, na-try ko more sa TikTok, commission based. Mm-mm. So, hindi ko na kailangan pang ako yung mag-pack or mag-add to showcase ka lang ng mga products na gusto mo. Mm-mm. Tapos pag may nag-order nun sa mismong shop mo, bahala na yung seller talaga na nun. Tapos, automatic na papasok sa'yo yung commission once na na-receive na ng buyer. Yun. Yes. Tapos ano dyan, Jun, malalaman mo na dyan sa online na yan, yung kikitain mo, yung commission mo. Yes, Mars. Paano naman ang withdraw ng, yung Pwede siya sa kita mo? bank or sa GCash. Okay. Ang tanong ko, ang kuhanan niya, monthly ba? Or, Depende sa iyo, Mars, kasi meron siyang kung aabot na ng 100 pesos yung laman ng mo, meron siyang automatic na withdrawal na pag
umabot na siya ng 100, automatic na siyang nagwi-withdraw sa GCash or sa bank. Mm-mm. Meron namang yung ikaw mismo manual withdrawal na kung kunwari umabot na ng 1,000, gusto mo nang withdrawin, kailangan mo ng pera, ganyan, mawi-withdraw mo naman siya agad. Wala siyang specific date or basta every time lang na gusto mo nang withdrawin. Basta ang minimum niya is 100 pesos, automatic na yung mawi-withdraw. Tapos halimbawa, excuse me po, yung product na yan, saan mo siya kukuhain at ipapasok mo sa shop ng Sa kunwari may yellow basket ka, anong shop pupuntahan nila? Anong tawag doon? Like Lazada ba yan? TikTok Mars. Yun, TikTok mga Yes, sa Mars. TikTok. Baka pwede mong i-share sa ating mga Mars na yung kaalaman mo about sa ganyan. Yes, sa mga Mars natin dyan, no, na gustong mag-online, yung commission-based lang, kasi ngayon talaga mostly nakikita ko lang naman sa TikTok Mars, no, maraming mga, aspiring na gusto talagang kumita, lalo ng mga estudyante na mahilig sa online, doon talaga sila kumikita sa TikTok kasi hindi mo na kailangan pa ng mga products na umorder ng products kasi syempre commission based yun eh. So kung may gusto kang product, kunwari tulad ng ginagamit ko, Beauty Vault. Yun, Beauty Vault. Kitawan niyo po meron Yes. siyang product na ini-endorse. Yes, apakangas. So, i-click mo lang siya, Mars. Mayroon doon, pwede mo siyang automatic to add showcase. Pag na-add showcase mo na siya, automatic siyang pupunta sa TikTok shop mo. Pero bago ka magkaroon ng TikTok shop, dapat verified yung mismong TikTok account mo at yung TikTok shop. Mag-fill up ka kasi dun, Mars, para sure siya na legit. Yun. Kailangan mo pa bang kausapin yung may-ari ng product? Hindi naman yung Mars. No need na. Basta automatic add to showcase. Papasok siya agad sa mo. Doon sa mismong Shop mo, TikTok shop mo. Hindi. Ibig sabihin yung bawa, yung product yun, di ba, may company yun, di ba? Ibig sabihin, hindi ka na kailangan bang Hindi na Mars. Kasi mismo ang ano ba tawag doon, yung mismo company kasi, silang nagbibigay ng commission. So, no need na magpaalam ka or what. Kung gusto mo lang naman, kasi ako ginagawa ko kasi Mars ngayon, pag may gusto kong orderin or yung mga kaibigan ko sa probinsya, sinasabi ko sa ano bang gusto nyo? Kunwari yung kaibigan ko isa, gusto niya ng ganitong lotion. So, hinanap ko siya sa nag-search ako sa TikTok. Tapos, yung product na mismo na yon may commission siya. So, clinic ko siya, tapos pinasok ko sa TikTok shop ko. So, doon sa mismong shop ko nag-order. So, ang commission nun sa akin. Yun, napakagandang negosyo din yan. Kahit ako na umu-order ako, Mars, doon ako mismo sa shop ko umu-order kasi yun din yung, iniipon ko kasi yung, kaya nga, lagi ako na-order minsan sa sa TikTok pagka kasi yung commission ko, yun yung pinang-order ko lang din. Napakagaling. Ayan po, mga ano sabi mo doon? Doon din po ako nag-order sa kanila. Ano yung in-order mo? Yung Glutathione? Sandal, mga Uniqlia. gamit sa IKEA, mga sapatos. TikTok shop. Uy, ang galing. Di ba mga Mars, meron tayong nakuhang tip mula kay Mars Junjun. Ito naman yung online sa TikTok na maging isang reseller din. Tama? Yes, Mars. Na wala kang gagamiting puhunan. Yes, Di ba? Sipag-sipag lang sa pagpo-post. Yun. Gusto ko rin yan. Try ko nga din yun, no? Yes. Mga Mars, sana po may nakuha kayong tip kay Junjun at kay Ate Mengay. Yung kay Ate Mengay yung paglalako, ay meron ka din pang araw-araw na pang, syempre, pabili mo ng pagkain mo, ulam, baon ng bata. May maitatabi ka na. Kumbaga, na itatabi mo na yung punan mo, may tira ka pa. Mayroon ka pang makakain. Yun. At Walang sayang. yun, very good naman. Yun yung pang araw-araw na kailangan ng pamilya. Yun, syempre, yung pagkain. Hindi tayo mabubuhay na wala tayong pagkain, di ba? No? Mga Mars. Syempre, share naman natin yung kay Ate Vera. Yes po. Yung akin po kasi Mars, unang-una hilig ko po kasing magluto. Pangalawa, dati na po at saka kumain. Char? Hindi naman halata, Mars. Ikaw naman eh. Pangalawa po, syempre dati, hindi naman sa lingid ng sa karamihan na-try ko na rin magtindahan dati ng mga ganong pagkain. Maganda rin po yung yung ganong nagpapa-order sa online. Kasi ako natatry ko dating magpa-order lalo sa
mga school, mga pag may party sa school. Ano yung ino-order? Karamihan. Ano po, mostly po kasi inaano sa akin, Shanghai po. Shanghai. Yes po, yung mga spaghetti. Mm-mm. Tapos sa mga pag birthday party naman po, yung mga dinakdakan, sisig, Oo. yung mga ganun po. Ganun po yung kadalasang ano. Tapos minsan po yung mga magtotropa naman pong kunwari gagawa ng project sa isang bahay. Mm-mm. Mag-chat din po sila dati sa akin, magpapaluto ng merienda. Yun, inahatid ko rin po. Yun, maganda rin po yung ganong ano. At least parang double purpose din po yung pag nagtitinda ka sa harap ng bahay mo, Mm-mm. tapos nag-aano ka rin sa online. Maganda rin po yung ganong kitaan. Kaso nga, ano lang sa 5-6. Yun, nahulog sa 5-6. Opo. Okay na yan. Ganito po yun mga Mars, yung sinasabi niya ay nakaka-relate din syempre ako doon. Dahil sa pagluluto nga ng gano'n, merienda, mga orders, naman mga birthdays, dati rin po namin yung ginawa ni ka-business. Yes po. At syempre, ganun din yung sabi ko nga, mahawakan mo rin agad yung kinita mo. Yun yung sinasabi ko nga, madali ang yung paghahanap buhay natin na bumabalik at nakikita na natin kung magkano yung kikitain. Yan. At syempre, si Ate Sideng, yung kanyang mai-share sa ating mga Mars. Sa ano ko, kasi yung unang ano ko, Sara-Sara Store. Hindi ko pa naman siya na-experience, pero base sa mga nakikita ko sa mga ano. Hindi siya ano, kumbaga, sa Sara-Sara Store kasi hindi naman lahat talagang ano kasi yung iba ano lang yung tubo maliit. Yung iba naman kasi na tindahan mas doble kung tumubo. Kumbaga, Depende yung sa item. Sa item na ibebenta or sa product. Mm-mm. Yung kanina Mars na sinabi mo about dun sa herbal medicine. yan Paano naman yun? herbal medicine naman yan katulad nung sa yung Mga barley, barley yan. Sige, kayang-kaya mo yun, Deng. Sige. Nasa online set yun. Oh, sige, Mars. Deng! Oo nga, online din pinag-uusapan natin, Deng! Kaya yun. Gira lang. Hindi yan. Sige, biray mo na yun, Deng. Kasi ano, katulad nung sa barley, halimbawa, kung pamakaano ka ng ano, ng customer. Sige, Deng. Sige, sige. Sa voice, ano. Mga Mars, ito po ang barley na aking ini-introduce sa inyo. Mhm. Ano ba ito? Mm. Bilhin po kayo mga Mars. Dahil ito po ay makakatulong Mhm. at makakaganda sa inyong kalusugan. Oh. Ah! Very good yan, Mars. Ang tanong, nakakukuha ng barley. Yun lang. Aray, gira na ako. Aray. Sumakit ang ulo ko dun Hindi. Siguro mga Mars, ang gusto niyo tahang. Iba yan. Hindi naman ang mulat na, nakitim na yata. Mga Mars. Ang gagawin mo dyan, Deng, paano? Yung item mo, saan manggagaling? Siyempre, sa ka-business kasi. Ikaw pala. Kala nyo, Financer ka pala. Ayun po ang gusto, ayun. Ang gusto ni si Deng, herbal, di ba? Like barley. Ang tanong ko nga sa kanya, saan siya kukuha ng barley? Na? Barley. Dati daw. Hindi na. Mars. Ibig sabihin, gusto niya siya na lang magbebenta, pero may magbabagsak sa kanya ng ano. So, lapit ka kay Mrs. Kabisne. Sabi mo si Mrs. Kabisne. Sige, Deng. Hayaan mo. Meron tayong papasuking online business. Pero, ang gusto mo talaga din online. Tama? Yes, di ka. Okay. Online business din. Ngayon po, mga Mars, eto na. Yun, oh. Ito yung gusto ko ring i-share sa inyo, mga Mars. Teka lang, inom muna ako. Sabi tubig lang. Tandaan ako si Ding eh.
Hindi nga, lumipat si ate dito. Yung unang sabi niya, di ba, herbal. Tapos biglang naging sari-sari store. Parang gulo niya, no? Ang dami mong gusto si Dave. Yes. Basta, ano tayo, legal na, Pamamaraan. yes. O syempre, alam mo, maging illegal tayo. May illegal bang sari-sari store? Ha? May illegal ba rin? Wala. Pangarap mo rin ang sari-sari store, Mars. Yes. Kaya pala naisingit niya yung sari-sari store. Gusto mo rin, katulad ng kay Ate Vera, sari-sari store? Dati. Pwede. Pwede Gusto na mo. pero wag lang sa ano. Ayun ang Sa gusto. 5-6. Ay, sabi ko na. Ayun na, niya na ako. Tatanong ko sana, Mars, kung anong gusto niya, yung tindahan na may laman o yung wala. Kasi Good. nawala eh. Mangutang ka na dyan. Uy, huwag na nga yan. Kaya ganito mga Mars, inano ko lang si Ate Sedeng. Kumbaga, niliwanag ko talaga sa kanya kung ano yung gusto niyang maging business. It's either sari-sari store or pag online selling ng, halimbawa, herbal medicine. Kala ko sasabihin niya, 5-6. At syempre mga Mars, eto na. Ang ating pag-uusapan, alam ko na ang nakikita nyo na sa ating thumbnail kung ano ang ating episode ngayon. Ito yung aking sinasabi kanina na pwede nating maging isang negosyo at pwede na rin natin maging isang investment. Ito yung pagbebenta ng Ayun ha, patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business, ano? So yun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high-speed, aging, piping, etc. Ano po, household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin. At paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Discover! Ito yung pagbebenta ng alahas. Kasi ngayon mga Mars, di ba narinig nyo na dati kay Papa ka-business na ako ay bumibili through online ng alahas kapag ba, nakasweldo na, no? Bibili ako ng something na meron akong naibukod doon sa alahas niyo. Kasi ganito yung naging purpose ko dahil nung nakita ko siya dati, nasabi nila, pagka nag-invest tayo sa isang alahas, so ano mo lang yun, iipunin mo siya, kumbaga, collection mo siya, halimbawa, tayong mga nanay, kukuha tayo doon sa kinita natin, no? Yung alahas na yun, sabihin mo hindi mo naman ginagamit, ba't ka pa bumili niyan? Kasi may mga ganun, di ba? Yung iba kasi hindi naintindihan, ba, yung asawa natin. Ano ka ba? Bakit ka bumili ng alahas? Kailangan mo ba yan? So sabihin naman natin mga nanay, si Papa naman, hindi naman nabubulok yun eh. Di ba? Kumbaga, tayong mga misis, naiisip din natin yung alahas na binili natin, pagdating ng araw, tumataas ang value ng isang alahas. At saka syempre po mga ka-Mars, halimbawa, yung kakabili mo ng mga alahas, naipon mo siya, pwede mo rin siyang ibenta. At yung alahas na yon, halimbawa, nabili mo siya ng 5,000. Tumaas siya per gram ng alahas ngayon. Pwede mo siyang ibenta. Per gram din na tumaas ngayon. Doon mo rin siya ibabase kung magkano yung taas ng ginto sa panahon ngayon. Katulad po nito mga Mars, yung binili ko yung alahas na yun, ang per gram ng ginto noon ay 3,100 plus. Last year yun. Pero ngayon mga Mars, 3,100 plus last year ang per gram. Pero ngayon mga Mars, 5,100 plus na ang per gram ng ginto. So, hindi man siya yung sinasabi nating araw-araw na may kikitain ka. Ang akin lang, share lang po sa atin na makapag-invest din tayo. Kumbaga, nakikita natin na talagang alam natin na may siya, pataas, hindi siya pababa, ang tubo. Katulad yan, halimbawa, yung sa mga gusto nyong business, meron kayong kikitain doon, di ba? Tayong mga Mars, pwede tayo magtabi na kung ano yung gusto mong alahas na pwede mo siyang
itabi. Tapos at the same time, pagdating ng panahon, nakakailanganin mo na for emergency, pwede mo siyang isanla. Andyan ang ating mga pawn shop. Sa pawn shop po, pag sinanla natin ang ating mga alahas, binili mo siya ngayon, halimbawa, 5,000 pesos. Binili mo. May sasala mo siya. Siyempre, halimbawa, 3,500. Diba? So, ano siya, kumbaga hindi siya yung pag nag-invest ka, hindi mahirap ibenta. Yon. Sana po mga Mars, nakakuha po tayo ng konting tip. Kayo ba mga Mars, gusto niyo ba yung ganun? Sa akin, katulad Oo, na. Mars, maganda yun, Mars. Kasi nakikita ko sa Facebook ko yun eh. Ang alin? Mas lagi yung alas. Kasi Oh. Tsaka, te, Ano Mars, masasabi mo dun? parang mas maganda yung instead na ibangko or ipunin mo yung pera, ibili mo na lang ng alahas kasi tumataas nga yung value. At least parang nagkakaroon ng tubo yung pera. Correct ka doon. Kasi, sa bangko, syempre, mag-iipon tayo sa bangko. Pero yung sinasabi mong tutubo siya na ganong kalaki, hindi, di ba po? Ganon din sa pag-aalkansya. So, hindi rin tutubo yun. Yung sa atin, kahit na nandyan sa lalagyanan mo ng alahas or ng cabinet, hindi mo man suotin ngayon yan, andyan siya, pwede mo pa siyang may benta ng kung ano talagang grams ngayon. Ikaw, anong sa tingin mo doon, Mars June? Yes, Mars, kasi mas mabuti talaga ang gold. Kasi, tulad niyan, kunwari, kung cellphone, ibibenta mo ng second hand yung cellphone, mas mababa sa original price niya, di ba? Hindi ka talaga kikita as in. Luging-lugi ka pagka nagbenta ka ng item na. Pero pagka gold, yun, kasi tumataas ang value niya eh. Kaya mas good investment talaga ang gold. Yes. Sa'yo, Ate Sideng. Agree ako dun, Mars. Gusto mo rin ba? Para, pagdating ng panahon, syempre, di ba? Magawa niyo yon, magawa din ng ibang nating mga nanay dyan. Yun daw kasi ang diskarte ng ibang mga may bahay. Para makapag-ipon, at the same time, yung ipon mo na yun ay tutubo. Diba? Kumbaga, tayo nag-aalkansya, nagbabangko, yung ginto na yung iniipon natin, talagang tumataas. Na hindi rin siya, bumaba man siya ng kapiraso ngayon, pero talagang pataas. Kahit nga daw nung pandemic, Mars, talagang tumaas pa ang per gram. Kahit na, halimbawa, tumaas ang mga presyo ng bilihin, tataas at tataas din ang ginto. Sana po mga Mars, ito, sinishare ko lang din po sa kanila na sa bagay na yun na kahit pa isa-isa kada sweldo na meron tayong maitatabi. Kasi pagka nagtabi tayo ng 5,000 ngayon, di ba, sa bangko. Oo, nawi-withdraw din natin. Ganon din kapag nasa alkansya din, pwede mo rin siyang dukutin. So, Kahit nasa wallet pwede pa rin dukutin. ibig sabihin, yung 5,000 na bawa ibibili natin na yon, pwede pang tumubo. Diba? Hindi ka malulugi. Diba, mga Mars? Yes, Mars! Bigla silang naging seryoso, mga Mars. Kasi pagka, di ba Mars, kunwari yung gold mo, parang manghinayang ka rin, agad-agad mo siyang isangla, di ba? Unlike kung pera mo na sa bangko, parang lagi kang natitempt na, ay, gusto ko itong withdrawin. Yes. Ay, wala nang withdrawin ko na to. At mga Mars, usong-uso rin po ngayon yan, patok na patok sa ating online selling ang pagbebenta ng mga alahas. Mga Mars, sa Facebook, sobrang dami at yung experience nila mismo sa kanilang experience, ang ginawa nila ay bumibili lang sila konti-konti. Pero ngayon, nagkaroon ng online selling, ayun. Boom! Pumatok po talaga mga Mars sa online selling at bilis lang dahil, bakit? Ano siya, delivery di ba? Tsaka, na po siguro Mars kung alam na legit yung mga product nila. Tsaka legit din yung seller. At saka yung, di ba, nag-live selling, legit siya. Makikita niyo naman po dun sa mga followers na marami na
maraming sa kanilang bumili. Nagmamay. Katulad nun sa akin, yung binibilan ko po sa online, ang sabi ng mga bata, baka kasi may scammer din po Yes, Mars, meron Mars, wala. Mars, ano ko lang po. Ang nangyari, kasi nag-experience ko po sa mga online selling, para hindi tayo ma-scam. Yung online seller na yon, magpapasa sa'yo ng receipt, na invoice, kapag nag-mine ka. So, pag mine mo, mamaya, meron papasok na invoice. Papakita yung alahas na napili mo. Yes po. At malalaman mo doon, kasi ang usapan doon ay payment first, di ba? At yung account. Ngayon may sa akin, may nag-chat, ang dami. Nung na-mine ko na yon, may pumasok na invoice na sa akin. May nag-email. Iba naman ang hinihingi. Wala siyang invoice na pinasa. So, alin doon ang tama, di ba? Siyempre, doon ka sa may invoice at may picture. Yung sa kabila, walang invoice at hinihingi pa yung mga details mo. Pagpapasa sila ng account, doon mo daw ihulog yung bayad mo. Kaya yun po mga kabisnes, mga Mars, ingat mo naman din po tayo sa online selling na baka tayo ma-scam. At syempre, meron din po ngayon yung patok din, yung pagbibili ka ng alahas, syempre, sa legit na mga pawn shop. Diyan po yung meron din dyan mga mura at talagang legit na gold ang ating mabibili. Di ba? Yes, lalo yung mga subasta. At ganun din, hindi siya ganun kamahal. Meron pa siyang porsyento at meron din layaway. Ano tong layaway na to mga Mars? Ito naman po yung pwede mo siyang hulug-hulugan. Na kung may gustong alahas, hulug-hulugan mo ngayon yun. O, diba? Para ka na rin nagbabangko. Yes, po. Kumbaga, monthly ba? Gusto mo yung alahas na yun? O, hulug-hulugan mo yun. May nakalagay nga doon sa Facebook na hulugan na alahas. O, diba? Ang ganda ngayon ng sa gold. Kasi dati walang layaway. Kung gusto mo, bahala ka. Mag-ipon ka, bili mo yun. Pero ngayon, meron silang hulug-hulugan. O, diba? Paano, di ba, hindi ka malakihan sa hindi bultuhan yung pag-ano mo. Meron po yan sa mga malalaking pawn shop. Like, syempre, sabihin ko na. Pwede? Pwede hindi ba direct? Direct! Pwede yan. Syempre, endorse na rin natin ang ating mga pawn shop sa Pilipinas. Cebuana, Luwilier, M. Luwilier, at syempre, Palawan, tsaka yung Villarica, Tambunting. Yan ang mga legit nating mga Pawn shop. diba? Kung gipit ka, pwede mong isanla sa kanilang iyong alahas. Diba? Thank you po, mga Mars! Sana po meron tayo napulutang kaalaman sa ating mga Mars dyan. Diba? Salamat po, mga Mars, sa simpleng naming pag-vlog, simpleng tip para sana sa inyo ay makatulong at magkaroon ng konting kaalaman. Thank you po sa inyo, mga Mars! Hanggang sa muli po! Never say goodbye! Tomorrow is another day!